Ngayon, curious mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez ng Laguna, kung ang madalas na pag-joke or yung joke only na laging sinasabi ni Digong ay ganun din ang kanyang sasabihin po sa gitna ng aligasyon laban sa kanya ng dalawang inmates na itinuturo siya na mismo mga kababayan bilang mastermind doon sa pagpatay ng tatlong mga Chinese drug lords. Talaga niya, Mr. Maravillas, kailangan magpaliwanag personal nito si Digong. Tama po. Nagbabagang mga balita at pagtamakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. The spirit of fairness. Yan ang sabi ng ating mga congressmen. Sabi po ni Congressman Barbers, Ace Barbers ng Surigao del Norte. So ito yung challenge mga kababayan ni Congressman Dan Fernandez kay Digong. So sabi po ni Dan Fernandez, will Duterte say joke only amid two inmates' grim allegation? So sabi niya, perhaps now is the perfect time for former President Rodrigo Duterte to reiterate that his threat to kill drug lords is just a joke. Tama po. At kailangan ang kanyang sinumpaan po, ang kanya pong statement dapat sinumpaan niyang salaysay. And officially, syempre, recorded siya sa investigasyon ng Kongreso. So ito na niya yung pinakang perfect time na sabihin niya kung ito ay joke lang. Otherwise, Duterte has a lot of explaining explaining to do before the House Quad Committee or Quadcom, which is investigating his alleged link to the August 2016 killing of 3 convicted Chinese drug lords sa loob mismo ng Davao Prison and Penal Farm in Davao del Norte. So sabi po ni Dan Fernandez, this is the right moment for the former administration, especially to its former officials at saka lalo na sa dating Pangulo, to justify that they were correct in saying that the pronouncement niya ng dating Pangulo were all jokes or strong words but are not real. So tama po, very fair po ang ginagawang investigasyon ng Congress. Sabi nga nila kasi laging dinidikit yung politika. Wala niyang politika rito. This is about truth and justice. Inihingi ng mga biktima at yung mga nasangkot sa krimen ang katotohanan at hustisya sa mga naging biktima. So sabi po ni Dan Fernandez, we still remember the time when the former president was always saying, papatayin kita, maiulog kita sa helicopter, things like that. Kaysa sabihin ng kampo ni Digong, tulad po ni Panelo, dismissing the investigation as demolition job daw laban sa dating Pangulong Digong. Di sabihin po ninyo, kaya nga sabi natin mga kababayan, samahan po ninyo Atty. Panelo, sabihin ninyo kay Digong, umarap tayo, Mr. President. Kayang-kaya natin yan kasi hindi man totoo yung mga akusasyon nila. Politika lang lahat. Kumprontahin natin yung mga sinasabi nilang sinungaling na mga witnesses yan. Di ba? Para po ma-cross-examine ng ating mga magagaling na congressmen. Tingnan po ninyo, kahit saang anggulo tingnan, mas magaling po yung ating mga congressmen. Pagkatapos si Bato, dahil dito sa nangyaring pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao, magsasagawa daw siya ng Senate investigation. Pag no kampo ninyo, Senate investigation agad kayo. Pati daw dito sa magsasarili si Daddy na investigasyon. Pag no kayo po yung magsasagawa ng investigation, self-serving yan. Kasi yung sangkot po dito, yung previous administration, kung saan kayo po yung chief PNP. Imbestigahan mo yung sarili mo.
May ganon. So hindi po magiging credible. Yung magiging perception niya ng ating mga kababayan. Gusto lang ninyong guluhin at sirain yung ginagawang investigasyon ng Congress. At tingin ko naman, mas naniniwala yung ating mga kababayan. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa investigasyon ng ating mga congressmen kaysa sa investigasyon ninyo sa Senado. Di ba? O ngayon, yun isa pang abogado nila, si Harry Roque. O yung Quad Committee, the same committee mga kababayan, ipapatawag yung travel companion ni Harry Roque. Kasi di ba, yung sa Quad, ang iniimbestiga nila yung sa Pogo, yung sa war on drugs, yung sa human rights violations. Kaya pinag-isa na lang po yung 4 na committees kasi interconnected po sila, interrelated, at yung mga sangkot na tao, pari-pariha po, lahat galing sa previous administration, at yung mga barkada nila, sangkot sa droga, sangkot din sa Pogo, at sangkot din sa mga EJK. Pari-parihas na mga personalities po. Kaya ipapatawag po si Harry Roque. Si Harry Roque. Hindi lang si Harry Roque, pati yung travel companion niya. Yan ang sabi dyan sa balita 1 hour ago. House issues subpoena for Roque's travel companion. The House Quad Committee has escalated its investigation into illegal offshore gaming operators or POGOs by issuing subpoena to Alberto Rodolfo A.R. de la Serna, former executive assistant to ex-presidential spokesperson Harry Roque, after he failed to appear at a crucial hearing. O ngayon, umayo siya sa pagsagot-sagot. Huwag niyang tutularan yung kanyang amo na si Harry Roque.
Kasi pag hindi, makukontempt din siya, mga kababayan, at malamang makulong. Pero niya, Mr. Maravillas, magiging masaya kung sabay silang makontempt ni Harry. At makulong sa iisang kulungan. Ayos na ayos for 24 hours. Baka mga kababayan hindi na mag-object si Harry Roque, sige niya, gawin mo ng 10 days, yung maximum na. Travel companion po, kahit ilang araw po sa ibang bansa, may nag-asikaso sa kanya, walang problema. Basta't may companion po, ikulong ninyo kami rito kahit isang taon. Baka maging masaya pa, mga kababayan. Welcome anya. Di ba? Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Malamang. Walang objection, mga kababayan, in appeal kay Atty. Harry Roque. O ngayon, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, sabi ng PAOK, yung pangalan niya ni Harry Roque keeps on appearing in Pogo Docs. Sabi naman po niya, buwelta ni Harry Roque, trial by publicity ang ginagawa ninyo. Paanong laging lumalabas, lumilitaw yung pangalan mo dyan? Sabi po ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio. So sabi po ni Casio, given the benefit of the doubt in relation to what he is saying, but then again, now that his name keeps on cropping up in the documents, in the digital footprint, in the testimonial footprint niya, laging lumalabas yung pangalan ni Harry Roque. We cannot discount his possible involvement in all of these matters. Sabi po niya, Roque's name appearing on everything could not be a mere coincidence lang. I don't believe in coincidence anymore as far as Harry Roque is concerned, sabi po ni Casio. His footprint is everywhere. But of course, you have to put 1 plus equals 2. 1 plus equals 2 to create a case, complete a case. 1 plus 1 equals 2 to create a case, complete a case. The official, however, declined to comment if Roque was the highest government official being probed or what kind of evidence the PAOK has against Roque to build a case against the lawyer. Again, sabi po ni Casio, no comment as I will not give our aces before the public. Sigurado mga kababayan, parang teleserye ito at ang ultimate nitong ultimate na tumbok papunta mismo sa palasyo ng previous administration. So aside from Roque, sabi po ni Casio, yung PAOK is currently investigating the people whose names appear in their investigation, including bureaucrats, tenured officers, and former government officials. Ngayon, yung mga nagsasabing politically motivated naman po ito, just like yung investigation ng Congress, hindi niya ito politically motivated. We are based on evidence, sabi po ni Casio. Sinasabi lagi nilang politically motivated kasi yung sabit, yung mga politiko and other officials ng previous administration. Ang gusto nilang mangyari, pabayaan lang sila. Pabayaan yung mga kabuktutan na kanila pong ginawa. Hindi man po maaari ang ganoon.